Kaban na mayong adlaw, welcome na sab sa itong programa ang inyong konseho karon kundi natong makauban na ang mga miyembro sa 20th City Council ini sa Dakbayan sa Cagayan de Oro alang sa pagpahibalo sila mga inisyatibog, mga ordinansa alang sa kayuhan dinhi sa atong Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini si George Bacos gikan City Information Office ilalom sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy ug naman sa pagpangulo sab sa ato ang City Information Officer Mr. Ian Fuentes. O ganing higayuna sa ato ang edisyon karong simanahan sa aton inyong konseho karon atong makauban ang aktibo sab kay nga miyembro sa ato ang 20th City Council atong higala ang chairman sa Planning and Development and Innovation and People's Initiative. We have City Councilor Ian Mark Nakaya. Councilor, welcome back sa atong programa inyong konseho karon imong pagpanibaya sa atong masuking tigpaminaw tiglantaw. Daghan salamat sa subli nga imbitasyon na George o kang sangay Ayan Fuentes ang atong CIO in charge dinhi sa ato sa Dakbayan kang Mayor Rolando Clarix Uy ug sa konseho sa mga kauban nako sa konseho sa Dakbayan. Mayong buntag og again salamat. Yes. So far, kumusta si Kagawad Nakaya karon? Kumusta ang the past days, the past months? Wala ko naka-shame na nakita ang nanay puti gamay. Pero muna na gyud ang paingnan. Maturity dili lang sa edad o sa physical or physique. Yes. Pero apil na lugar niya na sa age. Og bulan sa din ato sa adlaw nga natawhan so na mga sentimento sa kinabuhi nga asdangon or paingnan lugar sa kinabuhi. So arang ang pagpanerbisyo never been absent lugar sa pagpursue sa programa na gikinahanglan suportahan sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy ug uban ng lugar ni ana sa mga kauban nato sa konseho nga nakita lugar sa nila nga angayan iduso og himo og balaod palisiya o resolution measure nga gikinahanglan para sa katawhan ug sa ato sang kaugalingon sa mga inisyatibo at church. Yes, no? So, muna ang grabe ka busy for the past few days to sab si Councilor Nakaya. Ganit ito Councilor, no? Isip siya chairman sa Committee on Planning and Development. Recently dito nagpahigayon ta og kining public hearing kabahin usab sa ato ang comprehensive land use plan gani no. So far kumusta ang panghitabo niadto, Councilor? Lipay kay ta kay ang City Planning and Development Coordinator's Office sa kinatibok ang puwersa sa mga consultants sila Dr. Boy naningkamot nga mabalay og ang perspektibo sa ato sa Dakbayan. Ang kanang ginatawag nga land use plan. Ang pasabot lugar ni ana is bahin-bahinon ang atong Dakbayan kung unsay growth, unsay development, unsay mga pamaagi nga i-identify lugar isip kabahin lugar sa pag-develop, pag-improve sa atong pagpanerbisyo. Kay didto gali nga hisgutanan na George nagtindog kita ato sa gipasabot nga kinahanglan iparalel ang atong annual development plan, ang atong ginatawag lugar nga executive legislative agenda, ang atong city development plan. Ang musulti kog annual development plan meaning annual tinuig. Gimanifesto sad nato nga gi-challenge nato ang City Planning and Development Office apil na sa mga consultants nga ang kanang executive legislative agenda nga 3 years, kanang city development plan nga 3 years, itandi sa 9 years nga comprehensive development plan nga ginatawag nga CLUP. Comprehensive Land Use Plan. So kay naay disconnect George. Naigap. Ngano naay disconnect? Term-based man ta. Ang pasabot lugar ni ana is kung kinsay mapili mayor karon nga termino, for example 2022 to 2025, ang mindset lugar ni ana gikan sa mayor, bisi mayor, sa mga konsyal, apil na sa mga opisina sa departamento. Kay tungod kay ang tool sa instrumento sa plano gibutang lang annual, ELA, city development, mura na. Daw mo approve tag CLUP unsa naman pud karon. Nakay planning dinhi pero wa kay budgeting. Ang kaning tagsa-tagsa sa annual
development plan giparisan sa funding nga ginatawag nga Yes. City Investment Program. So natandi So na siya sa support. short term Yes, yes. natandi. Ah. Pag-abot din sa ELA o sa CDP, gitandi gapon. Kay na gapon annual nga investment. Musulti kag investment, that is funding the programs of the Yes, LGU. yes. Pero pag-abot na sa CLUP, 9 years, long term, then pag humandayan, wala iyang investment program. So, puro na siya plano. Puro na plano. Mo nang na-challenge nato ang CPDO, isulti sila nga nag-commit sila nga maghimo sa Japan og exercise. Ang City Government of Cagayan de Oro nga magbutang kay kuan man to si LUP, Yes. magbutang sad og Corresponding, investment program yes. nga sa 9 years. Yes, In yes. other words, if you have long term, kanang long term kinahanglan sad ang yearly nga investment. That's right. Ang tumoy og ending ana is ang output ug ang result sa CLUP That's right. or sa long-term plan. So with that, kagawad, with this kining ato ang nakita ni siya nga loophole no sa ato ang pag-revise o paghimo sa ato ang CLUP. So kung kini mahimo masunod gini siya nga adunay corresponding annual nga budget for the implementation of our CLUP. So dili gyud imposible nga kining CLUP nato for 9 years makompleto ug ma-achieve gyud tani more or less nasa mga 90%, no? Dili gyud kay gabago-bago man ang mga programa, ang mga plano. Pero kung nakay long term, Yes, yes. long-term goal, nakay purpose nga nunata dinhi tanan dinhi sa gobyerno. Ang pasabot lugar ni ana kung imo nang sundon kay for example mass transit or Yes. butang nato nga kanang ato lang looping system sa tram lugar nga pamaagi kanang Yes. tuyok-tuyok nga mga train, perhaps utilize ang power inana or crudo baka, pero kay tungod kay di na nimo ma-accomplish 1 to 3 years, Yes, yes. iplano nimo og 9 years. Kay para ma-decongest ang traffic, to boost the economy. Yes. Pasabot lugar ni ana, every year imo ginampunduhan. Kay tungod kay na mutang nimo sa plano nimo. Yes, yes. Muna ang mga achievable kung ugaling gatandi gyud ang plano og That's right. budgeting. Ah. Planning and budgeting mo Yes, lugar na yes. siya. So planning and programming. So ang rekurso nay gitutukan. Moto nga challenge nga atong gipost lugar kay ang amo dinhi sa legislative is of course we are the primary sa kanang planning. But The execution. ang problema na pod lugar dayon George is while nana nga mandato pero nasa executive ang mga personnel Yes, yes. nga technocrats ginatawag or technically capable sa pag-design sa inani. Yes, So yes. kulang mi sa pagtimbang sa ato opisina, kulang og mga personayan ni ana. So na din sa executive. Muna siya nga munang nga design lugar dayon nga gihimo dito sa Kongreso, sa DBM, sa DILG nga kinahanglan na ay ELA, Executive Yes, yes. Legislative Agenda. Kay kung sa limitation din ni sa legislative, i-complement din ni That's right. sa legislative as a executive. Ug sa executive sad nga gikinahanglan sa nilag support sa pagpinaagi sa pag-enable sa ilang mga design programs, kinahanglan sad sa legislative nga i-enact ang mga ordinansa nga gikinahanglan. Right. So verily ang atong mga tandem lugar sa relasyon sa executive ug legislative ug kung maplastar, Yes, yes. matuman, dako ang atong expected lugar nga development sa dakbayan kanang metropolization, Yes, yes. kanang pagtan-aw nga unsaon pag-improve pagyud sa kaning mga undeveloped nga mga areas which would impact sa kinabuhi sad sa mga ginagmay nga nas kadaplinan, muna mga paningkamot, George. That's right, no. So importante kanya with that kagawad, kumusta sab ang kining pagtubag no sa kining publiko o gingon man ilahang sentimiento kabahin sa ato ang CLUP sa inyong papayagay ng public consultation, kagawad? Maayo man kay per sector man sa atong mga na management team, including the consultants, sa
kaning kabahin sa pagkonsulta sa mga stakeholders. Yes, yes. Every now and then, ila kong ga-imbitaron to provide insights and inputs. Gikan sa sinugdanan, paingon sa miabot na ta adto nga diskusyon sa katon sa Lux Hotel with the executive and legislative. O nakita lugar nako nga ang direksyon sakto. Kay kung makulate nimo, meaning matapok nimo tanan nga mga sektor nga sentimento. Yes, yes. Matapok nimo tanan nga mga unsay gusto sa atong katawhan, di na gid overall makita nimo ang kinatibuk-an nga pwede nato himuag direksyon. Yes, yes. Muna ang intensyon lugar sa kanang consultations o lipay kay ta kay ang demokrasya sa dakbayan is nagpabilin. That's right. Saba o gatingog o nagpabati ang atong katawhan o gipaminaw sa gobyerno lokal. That's right, no, and we're very happy usab sa support nga gipakita sa ato ang kining sa publiko, no, sa nagkadaiyang mga sektor sanglit kini kabahin sa pag-craft gyud nato sa comprehensive land use plan nato kay kinsa may makabenepisyo, kinsa may kining makakuha niini og advantage, di ba, ang lumulupi ra ang po na nagkadiya po mga sektor nato dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So importante kay ang participation sa ato ang mga katawhan sa nagkadiyang mga sektor usab niini. Nya lisod ta sa unahan na kagawad sa lain usab nga hilisgutanan ang imuha usab nga pag-suporta, imuhang pag-call out even sa ato ang kining national agency, no, kabahin usab niining pagpatuman o pagtukod usab sa ato ang water treatment facility or kining sewage treatment facility dinhi sa ato Dakbayan. So far unsay update day niini tuod kagawad? Moto nga kami ni Councilor General Romeo Calizo, planner man sad ni siya nga general nga nahimong konseya lugar. Kita ang atong background mamusadid gapon, BPA man ta. Munang nakita namo in consensus lugar gid gapon sa tibok membro sa konseyo nga gisuportahan ang atong direksyon nga kani multi-billion project ni. Yes, yes. Dili lang ni nga pagpundo sa DPWH, pagpundo sa ato sa lokal nga kagamanan, hala sige implement na dayon. Yes, yes. Kay ang implications lugar ni ana is dako kayo. Una, on environment. Yes. Ikaduha, of course, the movement sa atong tao kay na may mga infrastructure development nga ibutang lugar din ha kay konsulti kag sewerage facility para dinhi sa ato barangay Bunbon man gi-designate nga area as STP, sewerage treatment project. Ang mahitabo is mukuros-kuros ang atong mga network of drainage system para lugar mo abot dinhi sa barangay Bunbon. Yes, yes. So we need to consider the entire project, not partially but holistically approach the development nga makita lugar nato nga sigurado nga sakto gyud ang atong paghimo. Muna nga gi-invite nato ang taga central office sa DPWH, gi-invite pud ang ato dinhi mga local partners sa CPDO, sa city engineer, sa Clenro, para lugar masuta sa City Council. Kaya ang gahom sa City Council is to oversee the projects or mga programs nga among gi-approve. Yes, yes. Pero before para lugar nga ma-execute, ang among gi-propose ni Councilor Calizo is to oversee already. Yes, yes. Kaya multi-billion projects ni George. Kay kung imong tanawon, it's not only the STP facility, but it's the network of drainage systems nga mukuros sa Cagayan de Oro River. Unsa ba implication ana parte sa ang passageway sa tubig? Ang implication sa what if naay volume of water nga pwede makaguba. Yes, yes. Matud pa nila afloat, meaning ibabaw sa water. What will happen sa atong river taxi? Yes. What will happen to tourism development nato? So, naay kinahanglan hisgutanan bisan naanay ilang gidesign nga huna-huna nga unsaon lugar, let's contribute sa development. Bisan sa atong katawhan kung namo galing gusto lugar nila ipadangat, ihatag og feedback. Munang gikinahanglan gyud nga i-oversee mo tong nag-create ang City Council through our resolution as mumugna og Committee of the Whole to oversee the entire implementation of this project. Ang lipay kayo kita kay ang DPWH nga nag-representar sa central office misulti just provide us with the
requirement, Mm. the conditions set forth para mupundo ang DPWH sa project sa LGU. Mm. Atong gi-toy around sa iyang commitment, gisulti nato kung maka-provide lugar mi, we will be the next Zamboanga City nga nag-comply na. May uyon sa lugar sila nga mo lagi na siya i-comply lang, pero ang pag-comply kinahanglan dili for compliance only. Yes. Ang pag-comply is nakita nato far above the paper trail of requirements. Yes. But actual og physical gyud nga conditions nga kinahanglan ang tao di kayo affected. That's right. Kaya daghan kay mga infrastructure kuan ani. Grabe, labihan gyud kayo kana. Dayon ang ma-blame ra ba mga politiko. Yes. Dili ba kamo nga naa diya sa executive, of course, except the city mayor, kay politiko sad siya. Pero dili ang kani mga implementers. Kami ra ba dayon nga mga politiko? Ako mo excitay naman ko. Pero ang akong kabilin is kinahanglan mo padayon ang pag-oversee sa operation. Yes. Kay kabilin masin nato sa next generation. That's right. That's why I said I am 101% agreeable, amenable kay ang STP George sa modern countries gi-implement na 1960s, 70s, 80s. Dugay na kayo. Ulahin na kayo kita. Imagine, di na lang unta na ako isulti, pero ako na lang isulti. Kung unsay mga discharges gikan sa household, di na lang ako isulti. Kung unsay pay detalye, unsay gikan sa household. Paingon dito sa kanal, paingon sa river. Wala na limpyo. So unsa may nahitabo sa atong ecology diya sa atong kadagatan, sa atong suba, og sa mismo sa habitat nato, including human beings. Unsa kay nahitabo? Dabi di kay nato mabati karon, dabi pagpipila ka dekada. Years. Ayaw lang next week. Pila ka dekada na impact lugar sa atong mga skin or sa epekto lugar sa health o panglawas sa atong katawan or mga batan-on nga sunod nga sumusunod. So as leaders, muna among gitan-aw nga kinahanglan ang process should be conducted within the purview that we would find things and implement them appropriately para lugar sa health sa tao, health sa environment, infrastructure development nga nakatutok gyud sa gikinahanglan sa tao. That's right, no? Kay lagi aron masayran sa kadaghanan, no, kining atong gihisgutan nga kabahin sewage treatment project, no, dinhi sa atong dakbayan. It's kanang 50-50 scheme kagawad. Kung ako nasayop, no, 50% sa funding is from the city, then 50% would be shouldered by DPWH, no. And then kining sewage treatment facility, it's kanang dira pagahinluan ang mga discharge or kining mga tubig nato nga gikan sa nagkanay mga facilities, mga kuan. So even sa atong household, no. And then before na siya buhian dito sa ato ang kining kadagatan or sa suba, no. So mo na mahitabo kay lagi ato ang mga nakita ang epekto nini kagawad even kining sa mga big metro cities nato dinhi sa nasod nga ang kining network of kining rivers nila is kanang biologically dead na unya kining taas kay coliform level. So dita gusto mo mahitabo na dinhi sa aton dakbayan the next few years, no. Actually nanay study sa atong Cagayan de Oro River. Di sa dinon sala sa Cagayan lang. Yes. Kaya ang gatubod gikan gas taas gikan sa ubos. Ang unsay nahitabo dito gikan sa taas kanay mga fertilizer nga na discharge dito sa suba lugar ni sa ilang suba sa LGU na paingon din ni sa ato. So mo na siya. Mabalik lagi tawa may gahom ang lokal nga kagamanan sa dito sa ibabaw. Mo nang paburtas federal or paburtas sa metropolization sa Cagayan de Oro kay para nay collaboration. That's right. Nay agreement lugar sa mga LGUs nga adjacent to the each kanang jurisdiction. That's right. No? So time na gyud, no, time nga kining ato ana gyud ning hikayon ug ato ang planuhan pag-ayo ang o preparahan, no, ang kining pagpatuman sa sewage treatment project dinhi sa ato ang dakbayan kagawad. And of course, isip usa ka environmentalist kagawad, usa sab ni sa imong ginasuportaan gyud pag-ayo, no, gani aduna nay
sa atong pagiginabi sa ato ang obo dinhi sa nakalabay nga mga semana. Aduna na ipipilaw sab ka mga investors who are following our kining ordinance kabahin usab kini sa ato ang Green Building Code. So unsa ka importante, unsa ka mahinungdanon kagawad ang kining pagsunod sa ato ang Green Building Code ug man ang kining dili pag kinibang atoan nang napasagdan ang kinaiyahan paingon sa progress sa ato ang dakbayan. So usa ni ang atong Green Building Code. Ang Green Building Code is angay na gid tukuron sa ato sa dakbayan. Tukuron pasabot na niya is enactment lugar sa legislative nga kabahin lugar parte sa balaod no. Na naman tay national law. Yes. Kabahin lugar niya na pero limiting only to the scope nga dili gid lugar nga kadtong desired nato nga output. Like for example, i-require lugar nato sila ang mga developer apil na lugar na siya sa magtukod nga nay reservoir of water gikan lugar sa atong kanang ulan. Okay. In other words, kung rain catchment, each unit will have this, ang mahitabo is di na kahita gadiman og tubig gikan sa water district kay naman tay reservoir sa atong kaugalingon nga ang Green Building Code is magtudlo sa lugar gyapon sa atong mga pagtukod sa panimalay nga ang dagan sa hangin sulod-sulod nga kinahanglan accessible dili lang sa init air appeal hangin air ventilation para lugar nga ma-reduce nimo ang paggamit sa konsumo sa kuryente. So nay kana nga mga guidelines nga gali ang Xavier University nakahimo og nakasubmitar na sa ilang proposal. Okay. Dayon sa ilang proposal para sa localization of the Green Building Code of the Philippines, meaning gilocalize nato plus our desired output sa pagpartisipar sa pag-develop nga mahimong green city ang Cagayan de Oro is matunol. Yes. Pero napada sa uban nga mga department nga wala pa lugar na kagawas. Anyway, under review ang atong Green Building Code but the total picture that we would like to see dinhi sa ato sa dakbayan is it's not just the marking of Cagayan de Oro as something suitable to man in relationship with nature. But kana gyung pag-reduce sa imong paggamit sa kanang power sa tubig kay tungod kay nay mga pamaagi kung unsaon lugar na nimo nga makahimo kag mahimo nimong rekurso sa imong kaugalingon nga panimalay. So mo na siya nga mga dugang lugar sa kaning localization of the Green Building Code dinhi sa ato sa dakbayan, pero napay pagtuon nga nadugay gamay. Panawagan. Human. Yes. So at least no with this kining move nato and kining sa tong padayon nga pagpaningkamot ilabi na kay padayon ang development nato kagawad in time nga nanay mga developments sa kining midtown, uptown katong unsa pa tong kining mga development areas nato dinhi, growth areas nato dinhi sa atong dakbayan. Siguro with that mapatuman na nato atoan nang ma-encourage ang ato ang mga developers to really kining incorporate no ang kining Green Building Code aron sab nga makalesta sa ato ang carbon footprint no dinhi sa ato ang dakbayan by small initiatives sa sab nato niya na dakon nag-epekto sa ato ang kinaiyahan. So mao na no and malipayon sabta with this kagawad no kay we're partnering with academe with in crafting this kining code nato dinhi sa ato ang dakbayan. Tinuod na lipay kay ta na sa Xavier University sa karon lugar nga pagtuki hisgutanan gi-submit na gid nila. Yes. On technical aspect lugar giun sa pagtan-aw kung unsa ang national requirement nga pwede lugar applicable o kinahanglan buhaton sa ato sa dakbayan, but there's a tweak nga ato lugar gi-introduce kana laging ang relationship between nature and man kinahanglan gid maplastar nga mopabor sa atong katawhan. Og mo lagi na siya that's the use of power sa solar, the wind sa hangin, sa tubig nga gikan sa ulan, og unsa pa mo galing nga ma-improve lugar
Yes. Kay ang kinatibuk-an lugar ani George is it's about efficiency in our coexistence lugar sa nature ug sa tao. Yes. So muna ako na tun-an dito sa mga international conferences nga kinahanglan gyud atong i-build sa atong kaugalingon nga balay sa community sa syudad nga atong tan-aw is kaya kayo. Yes. And of course, mahimo nato nga mas livable pa no ang ato ang kining nagkadiyang mga areas no dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro kay lagi atong nakita magud karon nga kining grabe ang growth ba niya dili po nato dapat gyud nga isalikway ang kining kuan sa kinaiyahan para lang sa progress no kinahanglan na mo kuan gyud ta kay importante kayo ang kining one ba sa kining with nature and of course ang ato ang Muna George, mo lakwit lang kog gamay. Yes, kagawad. Muna yung mga hisgutanan sa mga last termer. Pero yun yung mga kabilin nga hisgutanan lugar. Yes. Ang bantayonon ana George, ang kanang too much lugar sa development nga makita mabati kay tungod kay nay mga physical features. Yes, Sa yes. development kaning mga high, tall buildings yes, and yes. Established kaning mga butang nato malls Yes, sa pamugaling complex. commercial. Ang risk ana is ma-occupy nimo ang area, wala na lugar ang nature. Yes. Kung too much lugar ni ana, lagi bala na nato mga subdivisions paabot na dito sa kabukiran. Although ang akong position is very clear, nasa position sa ako mga kauban klaro sa gyapon nga pwede man na ma-observe sa development lugar, for example, bisag mo iabot na dito sa kabukiran ang kanang mga infra development sa subdivisions, pero ang akong tinduganan ug baruganan, let's just share. Yes, yes. I-share na to ang kaning development with other cities and municipalities. Mo nang gapush gid ko sa Metro Cagayan de Metropolization, yes. Metropolization sa Cagayan de Oro with Misamis Oriental and Bukidnon. Yes. Nga ipa-host na lang nato dito sa lain sad nga mga communities, like for example Opol, Yes, yes. dinhi sa El Salvador, dito na po sa kabahayan sa Taguluan, kanang Villanueva, Hasaan, dito sa Manolo Fortich. Dayon, let's focus on the areas para sa Cagayan de Oro nga pwede ta. Like for example, ang working hub is, meaning ang employment generation yes. is na dinhi sa Cagayan de Oro. Yes. Mupauli sila dito Bay sa na yes. lain nga munisipyo. Ako okay ra ko ana. Yes, Muna akong perspective sa development. Kay kung dili ka mo okay ana, mapareha ka sa Manila City. Yes, yes. Nga puro na mga building imo makita, wala na kay makita lugar nga Walay open spaces. open yes. spaces and green areas. Yes. So inana na ang mahitabo sa Cagayan de Oro. Let's anticipate. We don't want to become a Cebu City. Yes. Sorry, sa mga Cebuano. Yeah, Kay mismo ang ilang underground, kanang gito niya tawag nga aquifer, Yes, yes. wala na. Na-depleted na, George, kay tungod lagi kay ang infra development is grabe gid kayo. That's sa right. kay mo lagi sila may nakauna sa development, so bibo kayo ang ekonomiya lugar nila pagsugod. Pero karon kakuha na lang tubig dito sa lain nga That's mga right. syudad or probinsya. Ang ilang mga sand and gravel gakuha na sa Hingog City. So inana na ang mahitabo nga kung congested na ang development. That's right. So kinahanglan karon napamanta sa kani nga stage nga musutoy mo gini ang Cagayan de Oro. Yes, yes. Musutoy man gyud ang Cagayan de Oro, pero ang bantayon nun sa mga sumusunod lugar nga maglingkod diya sa City Council, sa administrasyon, dinhi sa City Hall is let's not be pressured by investors. Yes, yes. Let's be leaders of the administration, of the government. Kay ang kasagara, George, sa more than 30 years nako sa politika, ang development is gauna ang private sector. Yes, yes. Kung gauna ang private sector, mo nang model sa Manila City, model sa kanang Cebu City. Kung gauna ang private sector, ang ilar diya tan-awon nato ang biases nila. Business is business. So profit-oriented. Yes, yes. So kung gauna ang gobyerno, unta, gobyerno kay tungod kay balanse man ang gobyerno. Yes. Mo provide og facility og mga infra og mga support systems para sa negosyo and at the same time provide for the future nga ang
environment, ang development should be balanced. Yes, yes. So, muna siya. We hope nga dili lugar maulahi ang atong gobyerno. Napata sa stage nga kaya pa kayo nato nga makontrol. So, we hope nga kani lugar nga mga mensahe mabati sa lugar sa uban. Yes, yes. And I think naka-learn man in perspective sa national government kagawad ba. Murag na nabati no pud nila natun-an na pud na nilang sayop with the development ako ang pagkuan lang kumpara kining sa gihimo nato nga big projects karon sa national government sa Basis Conversion and Development Authority BCDA no kining sa New Clark City no nga ang government naga-prepare dito sa place and then proper zoning and all kay ron usab nga lagi kanang dili siya mapariha sa Metro Manila and big cities Karon gagawas na. Yes, yes. Tungod sa matud pa nimo nasabtan ang lessons learned sa metro Yes, yes. areas, the greater Metro Manila. So, pag-abot dito sa gawas, ilan ang giayo lugar og pagplastar. That's right. No? May part sa development lugar na is pagbalansi sa kinabuhi sa tao, kinabuhi sa environment. That's right. No? So muna no ang tuang nindot nga paglantaw sab ni Councilor Nakaya with spreading the kining developments sa ato ang mga neighboring places, and I think that's the kining essence o kining tumongyod sa ato usab nga kining metropolization to really aron mausa o gaingon man ato ang ma-decongest ang Cagayan de Oro at the same time at ma-share po nato ang development sa ato ang mga neighboring places, and we're very happy usab kay si Mayor Clarix ang kining nahimong chair usab karon no sa kining ad hoc committee sa ato ang metropolization. And of course, kaniadtong nakalabay nga bulan usab kagawad malampuson kaayo ang pagpahigayon dinhi sa atong dakbayan ang pag-host sa International Coffee Roasting event no dinhi sa atong dakbayan, bringing coffee enthusiasts no dinhi sa dakbayan gikan sa nagkalain-laing nasod, and of course gikan diri sa Pilipinas. And of course kining usab pug ka sa misuporta gyud kagawad sa atol sa maong pagpahigayon aduna po gipirmahan nga memorandum of agreement tali sa lokal nga panggamhanan ug ngun man sa kining Filipino Coffee Management no. And then kini ang pagtukod og usa ka International Coffee Research Institute dinhi sa atuang dakbayan kay grabe emerging pug kay ato ang coffee industry dinhi sa atuang dakbayan kagawad no. Mahiligon og kape. Yes. Pangduha ko na nga kape. Og sa tinod hilig ko og kape sa gyapon. Gabro ko sa kaugalingon narasulod sa kwarto. Naman mi iro nga sulod sa kwarto. So i-balance lugar ko galing mangiti sila dito. Humot sa coffee. Anyway, moto na differ to by 1 week kay gihangyo gyud nako nga tun-an nato ang memorandum of agreement. Yes, yes. So na-refer sa ako nga committee sa planning and development og i-check nako nay kakulangon ang katong MOA og MOU. So ang ako nakita is wala enabler. Meaning tinuod na tay agreement then paghuman din wala may enabler sa city. So muragat tukaw-tukaw ra ang private sector nga ba may moduol. Yes, yes. So gisulod lugar nato ang City Management Information System and Research and Innovation Department. Gisulod sa nato ang kanang kanikang Jan bitong ORO-TIPC. Yes. ORO-TIPC og usa pa ka department nga ato lugar gipasulod sa agriculture. Okay. Kay para lugar nga na-linkage ang private sector sa kaning mga department sa City Hall. So, kung nana na ang research center, parte lugar sa pag-develop kung unsay identity sa Cagayan de Oro in terms sa crop sa coffee, kani nga mga departamento ang mo-focus. Yes, yes. So, moto ang atong pag-remodel gamay sa ordinansa or sa MOA nga na-plastar lugar nga na-approve sa City Council. Lipay kay ta, kay dili lang ni mga enthusiast lugar. Kay kung sa ato-ato lang mga maayo man gid ang atong kuan, mga coffee beans dinhi. Pero unfortunately, dili Cagayanon. Kay dito man sa Bukidnon, sa lain nga mga communities gitanom. So this would be the time nga ato gid atong soil, atong yuta ang gamiton para lugar sa kaninga pagtuon o pagpadako sa kaninga crop sa kaning
kapi. Yes, no. And of course, kat ilabi na katong sa ato ang mga mag-uma, dugang pangindabihan ni siya to ilabi na katong dili pa kayo kakuan sa market sa coffee ba to introduce them, no. And nindot sa kagawad kay na-incorporate gid nato ang ato ang mga local agencies to work with kining sa atong Filipino coffee management. Kay importante kay na kay lagi useless kay ang memorandum of agreement kung ato lang agreement to is letting them kining operate or kining maghimo og usa ka research center, and then after what unsa benefit. So at least with this na ang ato ang APO, na atong ORO-TIPC, na ang ato ang innovation department. So at least naagyoy kuan ba nga ang makabenepisyo ang ato pong mga katawhan diri sa Cagayan de Oro. Muna mga little tweak Yes. na akong nakita lugar nga significant lugar sa development. Pero ako kay epekto kagawad, no? Ikaw nagstorya na, Yeah. George. Ako kay epekto na siya, no? And with that, no, in the next few years siguro, no, makikita na kitag improvement o ngon man ang kining ato ang pag-ilagyod sa usa ka identity sa kining usa ka coffee hub, no, ang ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. And aside from that kagawad, this August sabta sa unahan sa lain usab ng hilisgutanan, usab ka sa misuporta niini ang kining proposed ordinance nato kabahin usab sa volunteerism and active citizenship. So far kumusta ni kagawad? Nana sa akong committee ba ang kaning volunteerism draft ordinance. Pero gi-hold in abeyance nato kay gusto nato ang comprehensive approach Yes. sa development sa community. Just yesterday, nagstorya mi ni Cyril sa City Improvement Division. Nagstorya mi sa HR. Ako sila gipahinumdum nga natay angay buhaton nga kinahanglan ang effort lugar is dili lang sa legislative. Yes. O gi-challenge na ako si Cyril nga sa CID nga murag kulang pa ang inyo diha nga contribution. O miuyon siya, mo lihok sad siya sa ilang nga kabahin kay dili man pwede nga tanan division nga mag-interest nga maghimo silang himo nilang departamento ang ilang division, okay na lang dayon ta. Yes. Although dako ang resources sa gobyerno lokal, pero atong tan-awon ang kinatibuk-an. Yes. Kinahanglan kung ikaw sa community development ka, community improvement ka, community enabler ka, Yes. iusa na lang nato na usahan ta na nga departamento nga dili nganong ato man ibulag-bulag para in unison ang kaning, like for example, nasa women's, nasa gender, nasa cooperative, nasa volunteerism, nasa kaning sa statistics, sa trabaho nga sa para lugar sa city improvement. Yes. Dahil pag gumandayan, may sulong sila sa usa ka barangay. Ang discussion dito pinaagi lugar sa forum. Misulti ang kababayenhan, misulti ang katong organized group, misulti ang NGO, misulti kompleto man kag tools o makinarya. Okay, naman sa imo ni. Yes. Naman sa imo ni. Usa ra ka departamento ang miadto didto pero pwede na matubag ang ilang gikinahanglan. Mao na siya nga bisan si Sheila, ang atong chief of staff sa mayor, tignan nako makita nga naay pagka-stricto ang akong posisyon kay naghimo man mi og diskusyon sa iyang opisina uban sa mga kaning mga opisina lagi uban. Pero I tell you, ang ako lang is ilimit lang nato ang expense account sa atong panggobyerno. Dayon let's focus nga ang pag-develop lugar sa usa ka departamento related sa program, sa pagserbisyo. Kinahanglan na focus. Miuyon siya si Sheila, miuyon sa ako ang HR pod. Ang uban nga mga division, ang ilang sentimento gikan sa mga regional agencies, gikan sa mga advice gikan inana nga himog departamento sila. I hope you will not be influenced sa kaning mga triggering points nga ilang gusto. That should not be the mindset. Yes. Lumalabay lang ta. Ako gani una pa ko mo retire sa inyo 2025. Lumalabay ta tanan, we are not permanent holder of the positions
in our possession right now. Let's think of the future of Cagayan de Oro. That's right. Muna akong gihatag sa ilang mensahe, then si Cyril gahapon sulti siya nga okay. Ako mo tabang og push kagawad. Dayon sa HR pod nanay update gapon gahapon ug I hope nga ma-settle lugar ang mga di mo ko mosulti og Yes. interest lugar. Tanan man na interest. Sakto man sa na ilang interest. Yes. Pero ang ako is simple na kayo nga interest. Para lang gid sa tao. Nga dili ma-deplete ang atong resources because we have created several departments and yes. unfortunately they are all in one program, community development. So kung di na ta nga align ta na nga focus, let's create an environment that would perhaps provide Yes. the right approach sa development. Dili ka nang atong ipag-separate. Separate, yes. Then pag gumanda yun, pag gumanda yung meeting na din, pahibalo siya, di man ni amo din ay Pasa pahibalo na dito. pa, yes. What if kanang usara ka department ang mutubag? That's right. So, Mas efficient okay yun na. siya. Yes. Mo man atong paningkamot, efficiency gyud sa public service, George. That's right. No? So, mga kog dispensa gamay sa uban nga masakit lugar sa akong mga posisyon. Kay bisag sa una pa, George, makadumdum lang ko. Na yung mga gipang-realign na mo nga mga posisyon, gi-rationalize na mo, kami ni Councilor the late Simeon Licayan. Gi-rationalize na mo ang health program sa Cagayan de Oro, sa City Hall. Pag gumanda na mo rationalize, na butang dito sa city planning, na butang city health, na butang sa city hospital, gi-lump na mo dito sa usa ka division. Then pag gumanda yun, matod pa ako nadunggan, dumot sa tibok kalibutan. Suko kayo kang councilor na kaya. Kaya ako'y nag-author adto nga proposal. Pero unsa man karon, effective kayo sila. Yes. Nga natapok sila sa usa ka division kay tungod kay dili na patak-patak ang pagpanerbisyo. Ang rationalization, re-engineering, grasya sa Ginoo, gitun-an ko man na Yes. sa pag-eskwela lugar. Ug nakita na ako nga angay i-apply sa ato sa City Hall to reduce cost and at the same time to provide efficiency of public service. That's right. No, kay mao gid nay usa sa importante kay nga mandato sa gobyerno ang kining efficiency ang pagdawat no sa ato mga katawhan sa mga programang mapasayon gyud sa ilahan no. And of course with that kagawad no ang kining lagi ato ang pagpaningkamot sa padayon nga kalambuan usab dinhi sa ato ang dakbayan. So ilabi na sa imuha nang gikaingon nga kini murag mahulog po ni nga parting statement nimo kagawad no kay lagi mag-end ang imong term next year kagawad no your last term. So siguro arong kuan unsay pinakadako nga sa imong panglantaw kagawad dili buhat sa sariling bangko but siguro aron usab nga kining mabalik lantaw sab nato no unsay pinakadako nga ligasiya nga imong mabilin kagawad sa imong karon nga term last term nimo kagawad sa mga katawhan. Usa siguro is dili on legislation. Sa pagtudlo. Regardless of political colors nga mga konsyel, mga bag-o. Yes. Gapaningkamot ngo nga ang akong mensahe is ma-put across sa hunahuna og understanding ug comprehension sa unsay klase nga governance nga kinahanglan. I am always pushing for standardized public service. Yes. And to raise the type of public service sa panggobyerno nga kinahanglan natay standard. Dili nga kay tungod kay mora okay na lang dayon. That's what I was trying from the very start even sa kaning nga terms gikan sa 2016 to present. Muna akong paningkamot, George, dili on legislative kay kung record lang di na lang nato hisgutan. Yes. Kay magtibok adlaw. Dagan na mga codes nga ako lugar na introduce. Yes. Na principally authored. Even sa karon nga term na agapon. Pero ang ako is ang mensahe nga pagtudlo nga unta may mudulot lugar sa akong mga kauban kay sila sumusunod. Yes. Kay isip maestro sad sa public administration sa Xavier University, sa COC Finma o sa
sa lecture nako diha sa USTP, ang akong paningkamot is ang naminaw dili lang nakapaminaw pero napabutang lugar sa hunahuna og kasing-kasing og pwede i-apply sa buhay. kay ang ako is human ako sa legislative agenda. Yes. Ang ako na lang is ang sumusunod og musunod sa panggobyerno nga sila expected man ni mandaog siguro gyapon kay incumbent man nga ang ilang pagdala mas improve kaysa among panahon, akong panahon. Inana gina akong mental setup lugar, George. Bisag sa akong mga anak, ako gay-challenge sila nga, I expect you to be better than me. Although na ako sa platform nga taas-taas lugar tungod sa kadugayon nga experience o plus the education, pero ang ako good is gusto nako even sa mga city council in the future o kaning mga konsyal nga naa lugar din ha is mas arang kaysa ako. Mura gina ang akong paningkamot lugar, George. Alright. No? So, and of course, daghan usab kay nga salamat kagawad kay talagsaon ra pod no ingon ana ang panglantaw bang kining adunay kining ikabilin og ingon man ang kining pag-share no selflessly sa kahibalo nimo ngadto sa ato ang future leaders. And siguro by this time kagawad imuha mensahe ngadto sa ato ang mga katawhan dinhi sa Dakbayan. Mura siguro, George, salamat kayo og interesting lugar kayo imong programa. O kaning atong konseyo sa Dakbayan, gapaningkamot, dili mao galing perpekto, labi na ako lugar, pero ang paningkamot anaa para lugar sa pag-improve, kanang efficiency sa panggobyerno, o sa administrasyon ni Mayor Clarex Uy, sa kinatibukan puwersa, sa konseyo, o sa mga departamento. O ginautunta kung na may sugyot gyapon sa atong katawhan, pwede nila ipaagi lugar sa ato o paagi sa imong programa. So, dagan salamat ug maayong adlaw. Alright, dagan kay salamat na nakauban ang Chairman sa Planning and Development and Innovation and People's Initiative sa Konseho or sa 20th City Council. Dagan kay salamat konsehal no sa kahigayunan ug man panahon nga manggihatag kanamo dinhi sa inyong konseho karon. Note nga daghang na kutlong ato mga katawhan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa mga lisgutanan sa atong edisyon karon sa inyong konseho karon. Salamat na lamang og sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o ngayon sa pagpangulo sa tong City Information Officer Mr. Ian Fuentes. Kinin lamang si George Bacos. Dagan salamat yung pagpaminaw paglantaw hantod sa sunod igay ug mayong adlaw sa tanan. George, thank you. Thank you.